napipilitin niyang buksan yan, ay talagang, kaya ganyan ang ginagawa nila eh. Kasi ang katiran nga ng isang senador din sen, kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na. Move forward na tayo. Oh, Move on. pero mag-move on sila, Kawawa tao ba? bago sila mag-move on, kailangan ibaon muna nila yung flood control Usapin ng flood scandal. control scandal. Against siya. Ngayon, hindi. Talagang, wow, pumapalakpak pa. Ganun talaga nagagawa. Pag paldo-paldo, sabi ni Aling Ledesma. Ligtas nga. But of course, but yung joke na yan is a sentiment that is reflective of what the people think about him. Kasi wala namang luko-luko na maniniwala na ginawa niya yan dahil mahal niya yung bansa, ginawa niya yan dahil kailangan niya ng kaayusan sa Senado. Alam naman natin, ginawa niya yan dahil may kaso siya. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman tayo si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na ho. Wala na hong transparency. Oo, yan ang pahayag ni Senador Marcoleta. At pasadahan natin itong mga lumalabas na balita na hindi handa ang prosecution. At sino ba si Mary Grace Piatos, ha? Di ba sinabi nila si Mary Grace Piatos ay walang datos sa PSA? Ay bakit nyo hinahanap at pinapalabas? Di ba? Simplihan lang natin ang tanong. Kung wala naman palang datos at hindi makita at walang pagkakakilanlan si Mary Grace Piatos, bakit nyo pa ipapasupena? Mag-isip-isip nga kayo. Ito na, House Prosecution Panel. Hinihintay ko may magpapakilalang Mary Grace Piatos. Move on na kayo. Mag-move on na kayo. I-surrender nyo na ang kung ano man yung gusto nyo mangyari kay BP Sara. Dahil hindi ho kayo makakuha. Ito na naman tayo sa dis na boto. Pakasabihin naman, Kuya Goods, paulit-ulit ka sa dis na boto. Natural. Wala naman ho talagang makukuha dis kahit anong pilit. Ilabas man ang salin, ilabas man ang AMLA, ilabas man kung ano-ano ang confidential fund, ilabas pa nila yung sinapok ni BP Sara noon. Yun yung mga witnesses daw nila kuno. Ilabas nila kung sino yung mga lalabas na witness. Pero pag nagbotohan, makakakuha ba kayo ng tamang boto? Oo, mga unggoy kayo. Pero ito na. Andyan po lang yung join button kung gusto nyo sumali sa ating komunidad. At syempre, yung shoutout segment natin. Baka hindi ka pa na-shoutout, dami-damihan mo ang pagkomento. Simulan natin dito sa pahayag ni Senador Marcoleta na tila baga wala na hong transparency. Ang nangyayari ngayon kasi, parang nakatuon sila dito sa impeachment trial ni BP Sara, pero yung flood control nababaliwala na. Tag-ulan na ho, binabaha na ho. Diba? Wala pa rin nananagot. Nung December, niyabang-yabang ng Pangulo, kailangan may managot. December, kailangan may makulong na the big fish. Kalahati na ho ng taon, July na ho, 2026. Malapit na ho ulit magkalahating umabot ng isang taon. Ano yun nakulong? Nakawala din. Yung mga DE, nawala ng kaso. Yung mga hahaina ng plunder case, ayun, ansaya-saya. Pero, wait, there's more. Baka ginamit lang kayo at tuloy ang kaso. Yan ang aalamin natin. Pasok. Ano pang gawin pan-distract? Mm-hmm. Sabi nga nung isang kolumnista, yung sinasabi ko sa iyo kanina. Our institutions are fast failing us. Mabilis na talagang faster than our leaders' capacity to contrive anything to hide something from us. Mas mabilis itong pagbulusok ng ating mga institusyon kaysa bilis nila na mapagtakpan ang mga pangyayari mula sa ating pagkaunawa. Hindi nila may tatago yun pag gano'n, Sen. Kaya nga, kaya irrelevant na nga sasabihin nga natin Kailangan pa ba nating pag-isipan, makukundik kaya si Vice President Sara o ma-acquit?
acquit. Parang hindi na yun ang point eh. Oo. Kahit na Kaya sino pa yung makinig kayo. Hindi naman talaga yun ang point. Kasi alam naman natin na wala hong dinorobo si Vice President Sara Duterte. Ngayon, pinapalabas nila dahil sa dami ng article of impeachment na hinain nila ni isa doon, alam naman natin na walang katotohanan. Ngayon, ang matibay daw nila na sinasabing article of impeachment, itong confidential fund. Yun ang pinakamatibay nyo? Matibay na ba sa inyo? Oo. Sinagot na ho ng COA yun Hindi pa kayo nagtitino. Ayaw nyo pa rin talaga magtikin. Nai-stress na ho ang grupo ng mga Dorobo kung paano nila mapapabagsak si BP Sara. Kasi, nahihirapan sila makabuo ng totoong ebidensya. Kung sino-sino na lang ang kinukuha ng testigo, pati ba naman yung sheriff na binanata ni BP Sara noon, na wala namang kinalaman sa pagka-vice president ni BP Sara, kinuha ang testigo. Desperado, mga kalaban. Sobrang pagka-desperado. Ano kinalaman doon ng Anong kinalaman ng sheriff doon? May sheriffin ba siya doon? Sige, himayin natin. Testigo. Yung sheriff. Ano yung itatanong kay sheriff? Sheriff, bakit ka ba sinuntok ni BP Sara? Sheriff, bakit ka ba nilusob ni BP Sara? Sheriff, bakit ba kasi gusto mo i-sheriff? Yung mga lupa at bahay doon. Ano naman yung counter nila kay BP Sara? Sige nga. I-analyze nyo ano kinalaman doon para lang may masabi kayong witness. Para lang may presenta sila na witnesses diyan sa trial. Pati sheriff na walang kinalaman sa pagka-vice president ni BP Sara, sinama pa nila. Maging Senate President, ano pa ba yun? Importante ba sa ganitong kalagayan ng bansa natin? Mukhang hindi na validong yan, Sen. Mukhang hindi yan dapat ang priority natin. Kaya natin dinidiscuss ito. Importante kasi ito dahil ito yung kalagayan ng bansa natin. Lahat ng mga taong nagmamalasakit para sa bansa natin, alam nila kung anong gagawin nila. Kaya lang, yung mga tao naman na wala nang ginawa, kung hindi ipagkanulo yung bansa natin, wala nang ginawa, kung hindi kunin nila yung Senate leadership, para sa ganon, ay tuluyan nilang malagyan ng kandado yung baul. Para sa ganon, yung baul ng Blue Ribbon, para yung skandal ng flood control ay talagang maibaon na sa limot at mailagay na sa isang kalagayan. Kumbaga, ilalagay sa isang panic room na kahit anong gawin mo, kahit nagamitan mo siguro ng pinakamalakas na acetylene na hindi mo na mabubuksan. Ganun ang gusto nilang gawin. Talagang silyadong gusto nila, no? Paano hindi mangyayari ito? Wala nang transparency. Ayaw nilang maging accountable. Gusto nila hindi na sila magkaroon ng pananagutan. Kaya itatago nila sa ating mga kababayan. Lahat na magtatangka, kung sino man, napipilitin niyang buksan yan, ay talagang kaya ganyan ang ginagawa nila kasi ang katiran nga nung isang senador din Sen, kasama niya naman, mas marami tayong priority na dapat asikasuhin. Move forward na tayo. Pero mag-move on sila. Kawawa tao ba? Bago sila mag-move on, kailangan ibaon muna nila yung flood control scandal. Kung talagang ang inyong kagustuhan ay pagsilbihan ng mamamayan na talagang nadisgrasya, pinagsamantalahan sila, pera po nila ito, para sa kanila ito. Ito naman ang dahilan kung bakit kayo nandyan, para paglingkuran sila, ninakawan nyo pa sila. Ito ang ayaw nyong pagtuunan ng pansin. Anong mas mahalagang bagay ang iniisip nyo magagawa nyo pa para sa kanila? Samantalang ito hinihintay nila. Bakit ayaw ninyo? Malinaw naman ang dahilan dyan kung ba't ayaw nila Kasi sila yung makikilala. Sila yung mananagot. Alam na po nila kung sino-sino kayo Smoking, di ba?
Yan ang katotohanan. Kaya ayaw nilang imbestigahan kasi nga yung pangalan nila dawit doon sa usapan. Di ba totoo? Siniwala to ng 18 Marines yan. Ngayon, dahil sa pagsisiwalat ng mga magaling na ex-Marines, yung sinasabi nila kasi ayaw nilang tanggapin na ex-Marines, 18 ex-Marines, gusto nila kargador daw, di umano. Ngayon, dahil sa pagsisiwalat na yan, yung pangalan ni Bendo, pangalan ng iba't ibang senador, o yung mamamputing buhok, o kaya yung pangalan ng mga congressman na binanggit ni Diskaya, umalingasaw ang baho. Ngayon, ang punto dito, yung transparency sana. Kaso ang problema, ito ang kumuha ng liderato na pilit inangkin at ginawa ng kwento para makuha nila ang Senate leadership. Siyempre, pag nasa kanila ang Senate leadership, magagawa na nila ang kaya at magagawa na nila lahat ng kaya nilang gawin. Kasi pwede nilang hindi na paimbestigahan itong Blue Ribbon. Kung ano yung issue sa flood control. Tama? Kaya sinisiwalat niya ni Senador Marcoleta dahil gusto niya, kung si Senador Marcoleta lang ang tatanungin nyo, matagal na hong tapos yan. Kaso nga lang, nakialam yung mga dorobo, pinagtatakpan. Ngayon, balik tayo dito sa usapin. Itong si Clara, naku, nasupalpal si Clara dito. Ibang klase yung, alamin natin at meron tayong video dito, talagang kain suka pala talaga itong mga to, no? Mga kampo ng mga no? Nung una, ito ay hate na hate si Pangulo, itong si Virus. Ngayong ito, himod-wet pack na, kain suka pa. Alamin nga muna natin to. Mag-donate ng Marcos Marcialo Never Again na libro ni Raisa Robles sa mga public senior high school dito sa Pilipinas. Noong mga unang panahon na namimigay pa sila, namumudmud pa sila ng libro. Never Again na kay Bongit o kay kaninong apelido yan. Ayaw niya. Ayaw niya. Galit na galit siya. Iba pa yung pace niya dito. Iba pa yung pace. Medyo hindi pa enhanced na ngayon. Medyo okay na ngayon. Galit siya. Kaya namigay sila ng mga libro. Ngayon, ano na? Wow. Nababago pala. Nababago rin pala ang pananaw. Pagdating ng tamang, if the right is price. If the right time. Yun ang punto natin. Isipin nyo i-play ko ulit. Ayaw niya na, manumbalik itong never again daw yung pangalan na babanggit dito. Ibig sabihin, against siya. Ngayon, hindi. Talagang, wow, pumapalakpak pa. Ganun talaga nagagawa. Pag paldo-paldo, sabi ni Aling Ledesma. Kami ngayong umaga mag-donate ng Marcos Marcialo Never Again na libro ni Raisa Robles sa mga public senior high school dito sa Pilipinas. At itutuloy po ito sa susunod na 6 na taon. Ako po sa Senado. Kakatasin po yung sweldo ko para dito. Yun! Kain, puro kain suka. Ito yung nasa gitna na yan. Yung lolo niya ang nakipaglaban at lolo niya nakipaglaban para dito mapatalsik itong mga yung katabi niya. Ngayon, nakakahiya kayo sa pamilya niyo. Ewan ko lang kung ang pamilya niyo ay sinasang-ayunan kayo. Pero yung punto rito, sayang yung sakripisyo ng taong bayan. Tapos ganyan lang pala gagawin mo. Hihimurin mo. Naalala ko pa 1986, Meron na akong ulirat noon . Anak ng Bugi Karudi. Talagang grabe ho ang tao noon. Para lang talaga dito sa nangyari ngayon, wala. Go with the flow. Anyway, ganun talaga. Eto na, nakakatawang tagpo.
Parang binalasa dito si Auntie Clara eh. Auntie Clara ba o si Jude ang usapin dito? Alamin natin. Declare ang spokes na hindi natin alam na kailangan natin. Hindi kasi 'di ba may mga tao na halimbawa I remember si LeBron James when he came to the scene sa NBA, so maraming doubters. So hindi natin akalain na siya pala yung basketball player sa NBA na hindi natin kailangan. Nung naglaro na siya, kailangan natin, di ba? So Didn't know we in the needed same way him. na sinasabi ko, si Auntie Claire yung tipo ng spokesperson na hindi natin akalain na hindi natin kailangan. Pero, na hindi Yun natin pala yung kailangan. ano. Ulitin ko, si Auntie Claire yung spokesperson na hindi natin naisip na hindi natin kailangan. Pero, tama naman. Question lang. Question So, lang po, yun. no? Both of you are lawyers. 15 below, yun ang exemption. Talagang ayaw. Ito yung usapan sa juvenile. Oo, yung alam mo na nalito rin ako dito kay Auntie Clara, no? Matindi yung tanong niya eh. Matindi yung tanong niya doon sa pulis, sa officer. Alam ba na 16 o 15 yung ganung usapan? Nagtanong ko. Auntie Claire, abogada yan ha. Abogada yan. Pakabalaan. Hindi kong nali Ayaw yung issue. matiwag. Do you agree that 15 is below 16? Actually, yun nga yung naging problema ni Auntie Claire, Nagpatawag lang siya ng press call para linawin niya na yung above 15 ay below 16. Tama naman. Oo, yun lang yung sinabi. Tama naman, Tama naman, oo. Yun ang nga ang dahilan ko ba't hindi natin siya kailangan, di ba? Yun na nga yung point doon eh. Ba't kailangan mo pa kasi magpatawag ng ganoon? Pero ang problema kasi, maraming mga tao, hindi nila naiintindihan yung batas. For example, pag for purpose of the law, pag sinabi nating above 15, ibig sabihin, 15 plus 1. One day. Oo, plus 1 One day. day. Yes, Oo, yun na yun. So, kasi ang gustong palabasin ni Auntie Claire na below 16, gusto niyang palabasin na dapat mag-i-start ng 16. Yung determination of whether or not the issue on discretion is applicable. Oo. Actually, muntik na ako Pero nagkamali dyan. Kasi yung wording sa batas is up to 15. Up to 15. So 12, over 12, up to 15. So yung absolute na walang criminal Criminalidad, liability. oo. Yung statement nyo na parang masaya ngayon si Senator Joel Villanueva kasi tinanggap na niya si JC bilang tagapagligtas niya. What do you mean by this? Hindi kasi hindi ba meron Pastor yun, Hindi kasi diba, may biblical quote na kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw'y bagong nilalang na. Okay. Ang luma ay wala na at ikaw ay bago. Bago na, okay. Oo, so ginawa ko lang joke na sa kaso ni Joel Villanueva, Tatawa ko ito. kapag tinanggap mo si Jesus Christine, JC, bilang sariling tagapagligtas, ikaw ay bagong nilalang, hindi ba? Ang mga lumang kaso ay wala na mula ngayon at magpakailanman. Naligtas nga. But of course, but yung joke na yan is a sentiment that is reflective of what the people think about him. Kasi wala namang luko-luko na maniniwala na ginawa niya yan dahil mahal niya yung bansa, ginawa niya yan dahil kailangan niya ng kaayusan sa Senado. Alam naman natin, ginawa niya yan dahil may kaso siya. Pansinin mo, Mahiya si Joel dito. Yan. Yan ang sinasabi natin. Sa dami-dami mong ginawang tama, isang pagkakamali mo. Talagang, lagpak talaga siya dito. Marami ho ako nakikita ng komento. Wala na yan. Ngayon, nagtataka tayo. Meron tayo nabasa mga komento. Okay lang daw dun sa kanila. Oo, wag daw isama sa politika. Wow. Oo. Ganyan pala, ha? Hindi kasi may basahin nyo, pinagtatanggol pa nila yung kanilang poon. Imbis na kayo ay, sabihan nyo, paalalahanan nyo, kasi leader nyo, wala parang gusto nyo pang nasa tama ba kayo? Nagtatanong lang ho kami. Tama ba yung ginagawa nyo? Kampihan nyo yung, alam nyong, makataas, nag-aaral, nagtuturo ng salita ng taas. Tapos, itong issue ng flood control. Wow. Kaya dito makikita nyo, wala. Maski yung mga abogado parang pinandidirihan siya. mula nung ginawa niya yan, lahat na nagpapapicture sa kanya, may mga wacky shots yung lolo mo ngayon.
masayang-masaya siya, no? May wacky siya. Oo, may wacky siya. Parang sinasabi niya, Puro ngiti safe. na nga ngayon. Parang gano'n siya ngayon eh. Hindi ba? So parang gano'n. So sa lahat po ng mga may kaso, pwede niyo pong tanggapin si Jesus bilang, joke lang, sariling tagapagligtas. Bukayo, ano? Yan ang hirap. Hindi nyo na hindi nyo na mababalik yung simpatya ng tao para bumango ka. Hindi na babango. Kasi ang hinahanap ng taong bayan, ikaw din nagsiwalat yan, yung flood control. 'Di ba, Mr. Judes? Ikaw rin. Yabang-yabang mo. Sino ba nag-isiwalat ng flood control issue na to? Di ba tayo? Ayan nangyari. Aroy. Ito, meron tayong gusto malaman dito sa balitang ito at bibigyan natin ng maikling reaction lang. Sabihan mo yung boss mo. Yan. Ako, wala akong Patungkol pa rin to kay Claring. pinapanigan. Una, hindi naman ako DDS. Akala nyo lang yon. Pero kung bubuklatin ninyo ang aking puso, ako po'y loyalist. Kaya lang, hindi ko matanggap na ganito ang ginagawa ng ating presidente. Tama. Ay sobra. Kami loyalist sa ama pero gusto namin maging loyalist sa anak ay hindi namin matanggap. Hindi namin matanggap. Yung pamilya namin ayaw. Talagang hindi namin masikmura. Bakit? Tama. Dahil sa katarantaduhang nangyayari ngayon. If I were you, Auntie Claire, ang sabihin mo sa amo mo, bago ang lahat, tingnan muna niya ang kanyang sarili. Ha? Pati na si Penguin. Sabihin mo sa kanya. At saka, pwede ba wag na silang mag-inarte? Kuhat pa ng bigas. Plastic! Hindi kasi nagyabang-yabang. Nagbuhat ng bigas doon sa... meron silang inatina na namudmud ng kabigasan. Wow, sarap, paldo. Bigas, di ba? Sana gawin niyo yan buong taon, buong matapos ang termino nyo. Hindi yung nagpapabango lang kayo, mimigay kayo ng bigas, isang beses, tapos na. Gayahin nyo yung ibang bansa. Oo, alam nyo yung ibang bansa, hindi kagaya sa Australia, New Zealand, yung mga gandang bansa, meron ho dyan mga talagang foundation o yung mga organization na talaga nagbibigay ho. Hindi isang araw, isang beses linggo-linggo. Kukuha ka na lang doon ng tinapay, kukuha ka na lang doon ng vegetable, kukuha ka na lang doon ng gatas. Dito, anak ng dipaklong. Yun ho, walang politikong halo. Hindi hinahaluan ng mga politiko. Walang paepal doon. Hindi kasi na-experience ko ho yun. Nung nagkaroon, parang nagka-recession noong panahon na yun. Talagang walang trabaho. Hindi ko alam, uso pala yun doon. Oo. Yun. Mga pagkain, bigas. Tsaka maganda doon, yung mga organisasyon, talagang ikaw mismo tatawagan. Dito, hindi kidding aside. Hindi ho kidding, yung totoo yun. Totoo yun, yung ibang bansa, maganda. Ewan ko lang sa Pilipinas kasi dito kasi puro maleta iniisip ng mga politiko Dito, handa na. Handa na ba talaga? Hindi ko lang alam Parang takot mabuksan ang BIR box, sinala ng House Pro... Ito na naman tayo. Para daw takot daw buksan. Ang sinasabi rito, parang interview dito, parang natatakot daw buksan ang BIR box ng ayon alamin nga natin dito para magulo yung title. Ang sabi niya dito, parang takot mabuksan ang BIR box, hinala ng House Prosecution. Panel. Naghihinala kayo. Di kung gusto nyo buksan nyo. Bakit noong nasa kamera hindi nyo binuksan? Kasi nga bawal. 'Di ba? Makakasuhan ang taong magbubukas niyan. Hayaan nyo na lang dyan sa mga senator judges. Kasi sila ang may karapatan. Kung kayo ay nagbibida-bidahan, kasi may interview dito, takot ba daw ang defense team kung mabubuksan itong green box? Alamin natin. Yung nangyari na magmamark lang ng evidence, ino-object pa? Sige, let me respond to that. No? That's definitely unusual. No? So,
during pre-trial conference, one of the important things that you do there is the marking of exhibits. Paliwanag ko, simple lang ho ito. Kung ito ho ang isa sa mga ebidensya na nasa pre-trial brief nyo, ito ay minamarkahan lang. No? Ito ay naririnig natin pangkaraniwan sa mga trial ho na exhibit A, exhibit B. No? So now, ang pagmamarka ng ebidensya, ang bawat partido na gustong magmarka ng kanyang ebidensya sa pre-trial, no? Ito ho ay decision nila. No? At hindi ho kailangan ipaliwanag kung bakit mo gustong markahan itong dokumento na to, no, o itong object na ito as your evidence, no, and they do not have the right to object to it. So to answer your point, your question, very unusual ho yan, na even just the marking of the sealed BIR box was vehemently objected to by the other party. Gusto ko lang po dagdagan yung sinabi ni Attorney J. Tolosa, no. Actually, yung sa BIR box na po yan, very important po yan doon sa unexplained wealth, no? This is the only way we can actually explain kung tama ba po yung naka-reflect sa SALN na declared asset, declared liability, at saka yung legal lawful income na tinatanggap na ating Vice Presidente. So, inyong pong pagmamarka, sa pagkakaalam ko po, and Attorney J. Tolosa can correct me if I'm wrong, it's not the stage of admissibility ng evidence. Para lang po mapresenta at masimplify kung ano yung ipipresenta ng mga possible na mga ebidensya. Hindi ang korte po ang may kapangyarihan para i-admit ito. So, from the very start na ayaw nila, it only speaks to us. Walang ayaw, kayo naman, oh. Walang ayaw. Buksan nyo. Ha? Sino ba nagsabing ayaw? Eh kung kayo ho ay may kakayahan buksan, hindi sana noon pa sa kamera binuksan nyo na. Kayo naman, oh. Niloloko nyo na naman kami. Diba? Wala ho may ayaw na buksan yan. Ang tanong dyan, tama ba? Nasa right venue ba? Yung pagbubukas niyan. Sinabi na rin ng BIR yan eh. Wala kami dyan, labas kami dyan. Kung gusto nyo buksan, hindi kami kasama. Kayo ho ang bahalang managot. Kasi pag binuksan yan, may karapatang parusa ang magbubukas niyan. Eh, nangihinala kayo na takot daw yung defense team na buksan kasi may makikita. Pag hindi nyo binuksan yan sa right venue, may problema talaga kayo. Kaya nga sinasabi nila buksan nyo sa tamang lugar. Ang kukulit. So alamin nga natin, tama na kayo. O iba na naman yung ibibigay nyo, ilalatag nyo sa taong bayan. Pag-usapan natin dito, kay yung mangyayari, kasi parang kinasuhan si former Congressman Mike Defensor. Diba? Alamin natin kung ano yung kinaso sa kanya. Alam nyo naman kung bakit siya kinasuhan. Diba? Dahil si Congressman, senador ako ng senador. Alam nyo bakit? Magiging senador to balang araw. Eto Kaya siguro siya kinasuhan kasi nga, maingay siya pagdating sa issue ng flood control. Ngayon, na-issue yung negosyo niya, yung KTV, ginawa rin ng kwento. Alam mo naman kung magpapagawa ka, magpaparenovate ka, hahanapan ka, lalo na establishment, commercial, hindi ho basta-basta magpagawa, magpalit ng istruktura ng isang establishment. So, i-inspectionin niya ng mga may building permit ba o yung mga inspector ba, i-inspectionin niyan bago ka kumuha ng building permit o renovation permit. Wag ganun. Alamin natin. Kami lang rejoinder doon sa case na pinay ni Senator Trillanes doon sa cyber libel. So, yun, nagpa-pass kami ng rejoinder para sagutin yung batay doon sa kanilang counter affidavit na ginawa. Kahapon sir kasi nag-file ulit ng cyber libel si former Senator Trillanes. Sabi niya kasi paulit-ulit po yung kasinungalingan. Ano po yung reaction nito po dito? Ano yan? Hindi ko lang, sa mga Marines, no? Siguro pang SAM, na kaso na nila yan. Alam mo yung final kahapon, hindi ko alam yung nature. Pero diba ang involved doon, Senator Dante Marcoleta at si Senator Cayetano. Yun ay mismo isang pagdinig
doon sa hearing na ginawa ng Blue Ribbon. Kung yun man yung kinaso niya. So sa akin palanaw, parang hindi tama. Dahil dapat malaya natin malaman yung katotohanan, malaya natin malaman kung ano yung mga sinasabi ng mga Marines, at talagang imbestigahan. Ang nangyari, katulad Yun naman talaga ang tama eh. 'Di ba? Ang issue dito hindi impeachment. Ang issue dito pagnanakaw, corruption, yung mga dinorobo sa kaban ng bayan. Yan ay nililihis na lang. Kasi nga maraming matatamaan. Marami ang sangkot. Marami ang nagtulong-tulong para dorobohin ang kaban ng bayan. Ngayon, kung mapapatunayan dahil sa 18 Marines, sigurado oblo itong mga ito. 'Di ba? Ngayon, gusto nilang gipitin itong si Senador Marcoleta, si former Mike Defensor, kasi nga gustong patahimikin at sa kagaya nga sinabi kanina sa video, gusto nang ibaon yung issue ng flood control. Ngayon, hindi naman pwede ho. 'Di ba? Kawawa naman ho yung mga binaha. Kawawa naman ho yung mga dinorobo. Yung tax natin, saan napunta? Sa ilang tao lang. Walang napunta sa magandang programa. Meron ba mga pinatayong bagong programa? Ang alam ko ng mga programa ni Tatay Digong pa yun sa Build. Ngayon yung Build Better, ano ba yung Build Better daw? Asa na ho? Meron ho ba kayo mapapakitang prueba? Na Build Better More? Asan yung more? Build Better. Wala din yung better. Yung more lalo ang wala. Build, yung kay Tatay Digong pa. Kaso nga lang, hindi pinagpatuloy. Yan ang alam ni Aling Ledesma. Ngayon, ito, kung susubukan nilang arestuhin kasi may niyabang-yabang itong si Tibag-Tibag na kung halimbawa naman daw totoo na may warrant of arrest, i-implement niya. Yun, marami ho nagkokomento. Oo, ang sabi nila, go ahead. Oo, yun ang sabi nila. Kaya ito, kung umabot ka sa ating video, ako naman ho ay re-request sa inyo ang aking home request, i-like nyo at subscribe nyo si Mang Banat. Si Mang Banat, lagi ko siyang pinapanood, natutuwa lang ako. Ayan ang kanyang yan yung kanyang channel. Tulungan natin tulungan natin yan. Magaling, oo. Ayan, kung umabot ka sa aking video, ako naman ho ay maglalambing. At syempre, yung shoutout segment natin, hindi tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakakapag-shoutout sa inyo. Ito mula kay Ma'am Usman Pagasian. Shoutout po sa inyo. Oo. Kay Ovet Cruz, shoutout po. Mary Ann De Leon, shoutout po sa inyo. Senay De La Cruz. 6924, shoutout po. Jones Pongtorio, shoutout po. Alex, shoutout po. Alex F5X7E. Nora Banudan, shoutout po sa inyo. Florencia Malana, shoutout po. I'm Quit, shoutout po sa inyo. Jet Aguilar, shoutout po Cheng 34, shoutout po. Eliza Solorar, ano to? Eliza Lolarga. Shoutout po sa inyo. Viven Conflores. Shoutout po. Ma'am Dabanusan. Shoutout po sa inyo. Namalu Survivor Mix Vlog. Shoutout po sa inyo. Gerardo Lorenzo. Shoutout po. Jovita. Shoutout po sa inyo. Golden Voice of Tamaraw. Shoutout po sa inyo. Maria de Guzman, shoutout po. Marisa Samen, shoutout po. Linda Arsenio Rogers, shoutout po sa inyo. Jose Mora, shoutout po sa inyo. Raquel, shoutout po. Shaileri 811, ay ma'am, shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. Sara Sain Dulgume, shoutout po sa inyo. Nanette Telusan, shoutout po si Ma'am Nanette Labiton. Yan, shoutout po sa inyo ng bonggang-bongga. Jinky Asuke, shoutout po. Felicita Llanes, shoutout po sa inyo. Idas, shoutout po sa inyo. Clemente Mahilum, shoutout po sa inyo. Lisa Takagi, yan si Ma'am Takagi shoutout po. Julieta Lloliente, shoutout po sa inyo. Mary Ann De Leon, si Ma'am Mary Ann, shoutout po Zenaida de la Cruz, shoutout po. Linda Arseno Rogers, shoutout po sa inyo. Raquel, ayan, shoutout po sa inyo, Oo, yan ang, sino pa ba? Tignan natin, mukhang wala na ata. Oo, ito, si Christy Singson, yan, shoutout po, mula St.
Salt Lake City, Utah. Ayun, taga Utah, USA siya. Oo. Rosel Marte, shoutout po. Carlos Casas, shoutout po sa inyo. Meron pa ba? Wala na ata. Ayan na, sabi ko nga sa inyo, komento. Damihan niyo po yung pagkomento. Kasi natatabunan. Opo, natatabunan siya. Tignan ko nga, ang baka meron pa. Wala na eh. Tiolo Fila Jose, yan, shoutout po sa inyo. Ma'am Julia Sugiyama, shoutout po. Willie Narvarte, shoutout po sa iyo. Condis Mo, shoutout po. Carlos Casa, shoutout po. Cindy Drios, shoutout po. Mong Lubot, shoutout po sa iyo. Trust Team, shoutout po. Corazon Alimudian, shoutout po sa iyo. Sino pa to? Ray, ayun, si Sir Ragwatan, Victoria Denabore, shoutout po sa iyo. Anon, shoutout po sa iyo. Lucia Ringo, Lucia Ringor, ayan, shoutout po. Russell Marte, shoutout po sa iyo. Ayan, hanggang sa muli po, ako po yung naglalambing, pakilike, share ang video. Hanggang sa muli, bye-bye!